Hello, balik tayo. Ito na naman kami. Itong panahon na ito, pansin na pansin talaga. Parang ang dami ngayon ng cancer cases. Ito lang, nakaraan, sunod-sunod, lymphoma cancer, meron naman lungs, meron brain at saka lung cancer, meron naman diabetes na hypertension naman, tsaka marami ng kaakibat na komplikasyon. Tapos meron yung tagal-tagal niya nagsasapi rin na in denial pinipilit nilang mapaniwala yung sarili nila na kinukulam daw o dinedwende. Pero ito ngayon lumabas na ang talaga dahil dinala nila sa ospital, too late na tinanggihan na kasi hindi naman kasi lahat ng ospital may kakayahang tumanggap ng mga pasyente na stages na, lalo stages 3, 4 na, tapos high grades na. Kailangan dali na yun talaga sa malalaki. Pero pagka ganyan na na talaga, parang na yung wala na hopeless case na, pinauuwi na talaga. Wala, kalahati ng katawan niya halos maga na kulay violet na andun pa rin, hallucination, parang pinipilit pa rin nila, kung sino-sino na pinagbibintangan nila na nangungulam. Pero hindi, ayan na ang totoo. Kasi ang cancer naman kasi hindi naman yan kasi natin maiaalis sa katawan natin. Kasi cell yan bahagi ng katawan natin. Kaya nga lang abnormal na tumubo. Wala siyang lugar. Dahil wala siyang lugar, siya, panggulo. Kinakain niya yung kinakain ng good cell. Tapos nagkakaroon siya ng parang nagiging siya ba yung in demand. Gusto niya siya ang maghari sa katawan natin. Pati ang natin, mga good cell natin, dinadamage niya. Pero may mga paraan naman, katawan natin ito Bakit hindi natin pakiramdaman? Pakiramdaman natin, wag yung konting pain, naka-pain reliever na tayo. Wag ganun. Kasi pagka lagi tayo naka-rely sa pain reliever, hindi na natin alam kung ano pa ang mga kumikirot sa atin, kung ano pa ang nangyayari. Tapos pagka nakakaramdam na tayo, bigyan naman natin ng panahon, ng oras, magpatingin tayo sa doktor. Pinakamaganda talaga, pumunta tayo sa government. Kasi sa government, ang target nila talaga, gumaling yung pasyente. Hindi yung forever silang may pasyente. Ang gusto nila talaga, maubos yung pasyente. Kaya, bago sila magbigay ng mga lunas, ng mga diagnose nila, kailangan muna mag-undergo sa sa mga laboratory. Saka lang nila bibigay yung gamot, reseta, di ba? Kung ano ang mga dapat, kung kailangan mong mag-undergo pa sa mas high tech na na test. Hindi yung may sakit ang ulo mo, bibigyan ka kagad ng gamot sa pain reliever para sa painkiller para sa ulo, tapos bumalik ka ulit, i-upgrade lang yun. Too late na. Nung malaman niya, brain cancer na pala yung sakit niya. Diba, ang lungs naman din, ganun na. Hindi kayo mauboy ng uubuhin dyan Akala nila, yung konting ubo na yun, na parang lang, para bang nabilaukan lang, o kaya parang medyo nahirapang huminga. Akala nila lang yun, baka yun stress lang, puyat lang, hindi. Mga simptomas na yan, hindi naman kailangan bumuga ka ng ng bugal-bugal na dugo para sabihin mong lung cancer. TB yun. Kaya mas madali pang ang gamutin yun, TB sa lung cancer. Pagka lungs na ang tinira sa'yo, ano pa ipanlalaban mo? Wala na, pinakahuli nga dapat yun kung talagang nagpapabaya sa sarili. Kaya nasa atin pa rin talaga ang pagsisika, pagpipilit, pagmamahal sa ating sarili. Lahat naman tayo mamamatay pero pwede naman tayong mag-goodbye nang hindi tayo dadanas ng ganong sakit tsaka yung hirap sa bulsa ng mga mahal natin sa buhay.